Ayan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo ngayon. Luzon, Visayas and Republic of Mindanao Province of China na mga Duterte. So ngayon po mga kababayan, meron po tayong pag-uusapan na kung saan po mga kababayan, ito na po. Actually sa aking pagpananaliksik, sa aking pagre-research, no, based on my own research, on my own. As a political blogger, showbiz blogger, commentator, I think ako lang po siguro ang vlogger na nakapag-research ng ganito. So back to how many years na nakalipas. Ito po siya. Para sa akin, hindi po galit ang mga Duterte sa mga Marcos dahil na sila daw ay ginigipit, sila daw ay pinapahirapan at tinatraidor. Bagkus ang mga Duterte po ay galit sa mga Marcos dahil sila po ay naghihigante. Naghihigante sa isang bagay na alam naman nilang sila ay may mali. Ito po kasi ang kwento niyan. Bago ko po i-play ang video dito para malaman po ng lahat, naghihiganti po ang mga Duterte sa mga Marcos dahil po sa kanilang ancestor. Sinasabing ancestor, ang lolo po ni Sara na si Vicente Duterte na tatay ni Digong, dating gabinete ng ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. or dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. ay trinidor daw di umano ang tatay ni Digong na si Vicente Duterte na lolo ni Sara ngayon. Na kung saan tumakbo daw itong gobernador, hindi daw ito sinuportahan ng tatay ni Marcos, ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. At ang kinampihan daw at sinuportahan ay ang kalaban ni Vicente Duterte na tatay ni Digong at lolo ni Sara. At kalaunan nanalo ang kalaban ni Vicente na tatay ni Digong na lolo ni Sara. At inatake daw ito sa puso mga ilang buwan ang nakalipas. So ito po, may video po akong i-play, panoorin niyo. Naungkat muli ang ama ng Pangulo, si Vicente Duterte, dating two-term governor ng Davao mula 1959 hanggang 1965. Katapusan ng 1965, kinuha si Duterte ng bagong halal na Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang gabinete bilang Secretary of General Services. Magkapartido at magkaalyado si Governor Duterte at si Pangulong Marcos sa Nationalista Party. Pero noong November 1967 elections, nagdesisyon si Vicente Duterte na tumakbong congressman ng Davao del Sur. Yun lang, ayon sa libro ni Pareño, nilaglag si Duterte ng Nationalista Party at ng Malacanang. Ang pinondohan daw nila ang kanyang kalaban na si Artemio Loyola na siya namang nanalo. 3 buwan matapos ang kanyang pagkatalo, namatay si Vicente Duterte ng heart failure. At sabi ni Pareño, dinamdam ni Vicente Duterte ang kanyang pagkatalo at ang kanyang pagkakalaglag. At yan ngayon ang malaking tanong. Kung makaka-update pa ba ang nakaraan sa ating hinaharap? So yun po mga kababayan, yun naman po at naririnig nyo po na kung saan po parang trinidor nga ni Pangulong Marcos Sr. ang tatay ni Duterte na si Vicente. Oo. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo. Actually, hindi naman ako nakaabot sa ganitong era, sa mga ganitong pangyayari kasi hindi pa ako pinanganak at this time. Pero para sa akin, ang pamilyang Marcos at pamilyang Duterte, may pinaglalaban sila pero hindi nila masyadong gets. Bakit? Kung nasabing hindi masyadong gets. Kasi nga po, hindi kinampihan, according sa aking pananaliksik hindi kinampihan ni Ferdinand Marcos Sr. itong si Duterte na tatay ni Digong at that time kasi ang pansin ni Marcos Sr. ay itong si Duterte Vicente na tatay ni Digong na lolo ni Sara ay kumampi kay Miss Wari at that time. So ang nasa isip ni Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni BBM, bakit ko kakampihan itong si Vicente Duterte which is kumampi ito kay Miss Wari. So ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, sino ba to si Miss Wari at bakit napasok sa ating topic? Si Miss Wari po ang number 1 enemy ni Marcos Sr. sa panahon ni Marcos Sr. So ito po, panoorin nyo po ang video. Who's your vice president? Bongbong Marcos. Why is Bongbong your vice president? Isn't his father? He was my number 1 enemy. Yes, his father. His father was the cause of the Muslim rebellion. The Jabida massacre happened under his rule. Well, I am a Muslim. The fault of the father cannot be inherited
by the son. Neither the father can be accused of the wrongdoings of his son. I am a Muslim. So yun nga po, narinig nyo po, number one enemy ni Marcos po ito, si Normie Suarez. Sa mga hindi po nakakalala, sino po si Normie Suarez? At sa mga hindi nakakakilala, si Normie Suarez po ang leader ng MNLF or MILF. Basta meron siyang batalyon na mga sundalo, di umano ha, sarili niyang sundalo. Ang sinabi ko pong MNLF, MILF is not part of Armed Forces of the Philippines. So may sarili po siyang batalyones na mga kasundaluhan na sarili niya. Itong si Normie Suarez. Ito yung kalaban ni Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni BBM na kung saan dito kumampi di umano ang tatay ni Duterte na si Vicente Duterte, kaya isa sa rason na hindi sinuportahan ni Ferdinand Marcos itong tatay ni Digong na lolo ni Sara noong eleksyon at natalo kasi ang kinampihan ng tatay ni BBM ay si Loyola. Si Loyola po ang kalaban nito. So nanalo si Loyola, natalo ito, after 3 months namatay dahil sa heart failure. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tatay po ni Digong na lolo ni Sara ay miyembro ng gabinete ni Marcos. And take note, even my lolo is there. Kasali po ang lolo ko dyan. Yes. Sa mga hindi po nakakaalam, ayan po yung listahan at ito po sa baba si Vicente Duterte at ang nasa taas niya ay si Garcia. Yan po ay ang lolo ko. Hindi ko po itatanggi, yan po ay lolo ko. So ngayon, sa mga hindi nakakaalam, yan po ang miyembro ng gabinete ni Marcos. I am right ba? Sa mga nakakaabot po kay Marcos Sr., alam nyo po yan. Actually, nagre-research po ako. So, isa po sa rason na ngayon, ang mga Duterte po talaga, sa pagkakaalam ko, naghihiganti sila sa mga bagay na actually, hindi naman nila siguro sinadya na, syempre, Mindanao si Miswari, Mindanao si Duterte, so kakampi siya sa kapwa niya Mindanao. Bagkos, si Miswari kasi ang number 1 kalaban ni Marcos Sr. at the time. So ngayon, kung ang kasama mo, kumampi sa kalaban mo, so anong gagawin mo? Di ba? Syempre, hindi mo na din siya kakampingin, kalaban mo na siya. So ang kinampihan ni Marcos Sr., di umano sa aking pagre-research, ay di yung kalaban ng tatay ni Digong na lolo ni Sara ngayon. So ngayon, ang tanong mga kababayan, naghihiganti po ba ang mga Duterte sa mga Marcos? Parang gano'n na nga din. Parang gano'n na ang pangyayari mga kababayan. Parang doon na nga napunta. Na kung saan ang tatay ni Digong na lolo ni Sara, miyembro ng gabinete ng papa ni BBM, ngunit ang nangyari ay hindi nga ito kinampihan ng papa ni BBM, itong lolo ni Sara, kasi nga kumampi ito kay Miss Suarez. So ngayon, hindi nyo man po siguro nakakalimutan sa mga nakakaabot po, si Miss Suarez po ay kalaban ni Marcos. So ngayon, kung kumampi man ang mga Duterte kay Miss Suarez, talagang magagalit po si Marcos Sr. So hindi niya kinampihan. So yun po ay ang rason na matay ang lolo ni Sara na tatay ni Digong na si Vicente Duterte dahil sa heart failure. Hindi din po natin alam kung totoo yun na dinamdam niya na hindi siya kinampihan ni Marcos, kaya siya namatay. So ngayon, sa nangyayari, may possibility na ang pagkamatay ng lolo ni Sara dahil sa dinamdam niya na hindi siya kinampihan ni Marcos, kaya siguro naghihiganti itong mga Duterte. Which is, sabi nga dito, past is past. Never be discussed. Pero ang nangyari kasi parang gano'n na ngayon Bakit nga ba galit ang mga Duterte kay BBM? 'Di ba? Bakit nga ba galit ang mga Duterte kay BBM? Hindi natin alam. Pero para sa akin, as a researcher, parang gano'n na nga ang nangyayari. So kayo na lang pong humusga, mga kababayan. Kayo na lang po ang humusga. Kung sino po ang naghihiganti at kung sino po ang may mali. Actually, para sa akin, pareho silang may mali Bakit? Dapat nga hindi na natin pwedeng ungkatin yung mga nakalipas Pero pwede natin ungkatin kasi may rason Bakit si Sara ganun-ganun na lang niya kung sasabihin, ipapahukay niya ang katawan ng dating Pangulong Marcos, itapon sa West Philippine Sea. Even sa mga Marcos, wala kayong narinig na ginaganon ang mga Duterte.
only Duterte lang ang puro paninira sa mga Marcos. Bakit? Tanong ko lang, sa mga DDS na nanood sa akin, ni minsan ba may narinig kayo sa mga Marcos mula kay Aimee, kay BBM na may sinabi silang masakit sa mga Duterte? Wala. Bagkus ang mga Duterte, simula pa nung eleksyon 2022, nanira na si Digong kay BBM. Hanggang nanalo si BBM, tinawag pa rin ni Digong adik at weak leader. Hanggang sa ngayon na nag-away na si BBM at si Sara, ganun pa rin ang ginawa ni Sara kay BBM. So, may narinig ba kayo na mga Marcos nagsasalita laban sa mga Duterte na masakit? Wala. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.